Pag-iingat at paghahanda sa pagtama ng isang matinding El Nino. Yan ang paulit-ulit na laman ng mga paalala ng iba't ibang ahensya habang papatapos ang taon. Ayon sa Department of Science and Technology, ang tagtuyot na ito may pagkakatulad daw sa 1997-1998 El Nino season, ang pinakamasamang tagtuyot sa kasaysayan ng bansa. And by end of May, there would be 77% of the provinces of the country will have potential for drought. Sa porsyentong yan, ibig sabihin na sa 65 na probinsya sa kabuuan na 82 provinces sa bansa ang makararamdam ng napakailap na pag-ulan na magriresulta sa mahabang tagtuyot. Ang epektong ito, nakikita ng DOST na mararanasan mula Pebrero hanggang Mayo ng susunod na taon. At ang pinakakritikal na sektor daw na mahihirapan dahil dito, may effect sa agriculture yun eh. We have to make sure na pag food ang maapektuhan, dapat ample ang supply kasi baka maka-apekto din sa mga pricing, di ba? Ang alalahaning yan ay ang maigting rin na binabantayan ng Department of Agriculture at National Economic and Development Authority. Sa usaping ito, tugon din ng National Irrigation Administration. Ang number one po sa priority ng ating Pangulo ay yung ating food security. At ang uulitin ko, ang kailangan po ng food security na number one is irrigation infrastructure project. Dahil dyan, ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan sa mga kaukulang ahensya na siguraduhing makumpleto ang lahat ng proyektong may kinalaman sa tubig hanggang April 2024. Sa parehong usapin, nauna namang panawagan ng Climate Change Commission sa publiko. Itakwil natin ang kultura ng culture of waste and irresponsibility, pagiging waldas at walang pakialam sa ating ginagawa. Maging matipid tayo sa tubig, maging matipid tayo sa enerhiya, maging maayos tayo sa ating pamumuhay, maging responsable tayo. Samantala, kamakailan lang muling nagdagdag ng karampatang adjustments ang Pangulo para mas mapalakas ang aksyon ng kanyang binuong Task Force El Nino. Habang hinayag din ang updated na El Nino Action Plan, laman nito ang 5 prioridad na sektor: seguridad sa tubig, pagkain, enerhiya, kalusugan, pati na rin kaligtasan ng publiko sa posibleng mga kaso ng sunog dulot ng init ng panahon. Laging tandaan sa oras ng sakuna, ugaliing maging handa. Handa sa kuna, Earl Tobias, IBC News.